ang ilang mungkahi. Una, ikalawa, ikatlo. At ang ating VP Leni, 57%. Nako, Madam VP, mukhang tama aking sinabi. Ayaw ata ng Pilipino na mumulitika sa panahon ng pandemya. Sabi po natin, maganda yung mungkahi, maganda yung intensyon. Pero yung magmumungkahi ka na dati nang ginagawa ng pamahalaan, ang ibig pong sabihin niya, sinisiraan mo ang pamahalaan sapagkat pinalalabas mo sa pamamagitan ng pagmungkahi na hindi pa ginagawa ng pamahalaan yun. Yun ang disinformation. Yun ang paninira, VP Leni. Kaya ka bumagsak sa rating. Puntahan na po natin tong rating ni President. Itong mga kritiko, mga oposisyon, yung mga kolumnista, kagaya ni John Mary, ni Manang Winnie, ni Randy David, at kung sino-sino pa dyan ng mga kolumnista. Ayaw nilang maniwala doon sa rating. Punta muna natin si VP Leni. Sabi na nga po ni VP Leni, hindi raw masyadong concerned. Tinan mo itong tagapagsalita ito. Magtatanggol ka na lang, hindi ka pa marunong magtanggol. Hindi masyadong concerned. O hindi concerned pa rin, hindi nga lang masyado. Ano ka ba? Ikaw talaga. Para sa kipipili ni raw, hindi siya pumasok sa politika. Ha? Hindi ka pumasok sa politika sa pagsisilbi sa publiko para maging popular. Really now? Lahat na politiko, maliban dito kay Presidente, gusto niya maging popular. Itong Presidente lang ang alam natin na regardless kay popular ka kay hindi, o tanggapin mo man ako hindi, wala siyang pakialam sa buhay ng mga ayaw sa kanya. Anyway, ako trabaho lang. Wala akong pakialam dyan sa rating. Tapos na ang rating ko. I got 6 million majority over the next opponent. Wala ang rating ko, yun na yung election. Wala akong pakialam sa rating ko. Either I go up or I go down, I do not really give a shit. Wala akong pakialam dyan. Basta ako trabaho lang, wag mo lang lukuhin ang Pilipino, wag mong saktan ang Pilipino, wag mong mag-ienkwentro talaga tayo. Yan ang pangako ko sa iyo. I will. Basta trabaho. It doesn't matter. Akala nyo ba yung rating, natutuwa siya? Wala yan. Wala sa kanya yung mga 91% na yan. Kaya lang, yung pong mga nag-uobserba, kagaya natin, tinitingnan natin kung ano naman mga reaksyon. So itong sinasabi ni VP Leni, pinagtatanggol niya sarili niya. Siguro, actually ako sinasagot nito dahil akong bumabanat tungkol doon sa pagbagsak ng rating niya. Sinasabi niya, itong kanyang defense. Wala kaming access sa mga komunikasyon. Kaya yung ginagawa ni VP Leni, hindi nakakarating sa tao. Tsaka palaging binabalata kami ng mga trolls. Marami mga fake news ang pinapakalat lamang kay VP Leni. Ha? Naku, makinig kang mabuti. VP Leni, magkaibigan tayo. Pero alam po niyo, sa mga kaibigan, kailangan magiging matapat din kayo. You really are a friend. You will tell the truth para matulungan natin siya. Ano bang ibig natin sabihin? Bakit bumagsak by 1 notch? Dati na nga mababa, bumagsak pa. Tanong, may ginagawa bang kabutihan si VP Leni? Meron. Hindi ba? Pinuri nga natin Pero po, alam po niyo yung ginagawa niya. Ordinary yon sa isang public official na magkaroon ng mga donasyon galing sa mga kaibigan, ng mga tagahanga, at yun naman na i-distribute mo. At yung pong ginagawa niya, hindi po yon na itago. Bakit? Hindi bakit naman may tatago? Unang-una, nagpe-press release siya. Pangalawa, may kasamang media. Lahat na ginagawa niya,
paano ba natin nalaman na nagkaroon siya ng distribution kung hindi inalabas ng media? Paano ba natin malalaman na nag-provide siya ng shuttle services, nakakuha siya para sa mga frontliners? O hindi ba? Dahil din sa media, ibig sabihin, paano malalaman ng media kung di mo sinabi at di mo pinaalam? Madalit sabi, hindi totoo yung sinasabi ninyo na hindi alam. Alam yon, kaya lang, yun, papupuriin kayo doon, kahit na nga ordinaryo yun. Ang niririakan ay gaya ng sinasabi po natin. Pag ikaw kasi tumawag ng yung sariling press con o kaya naman televised address mo, ginagaya mo si Presidente, at pinupuna mo ang pamahalaan at si Presidente Duterte kaugnay sa pagtugon sa COVID, kaugnay sa pagpapasa ng anti-terrorism bill, kaugnay sa pag-grant ng pardon kay Pemberton, kaugnay sa pagtugon sa COVID responses, kaugnay sa paglagay ng lockdown o pag-lift ng lockdown na ibang stages, kaugnay dun sa budget, kaugnay sa paggastos. Yung mga puna mo, yun ay pinapakinggan ng publiko. At huwag mong sabihin hindi nakakarating sapagkat andyan nga media. Ano pa? Meron kang mungkahi. Di ba, binasa pa natin. 11 at inisa-isa ko po sa inyo. Na yung mga mungkahi niya ay dati nang ginagawa at ginagawa pa rin. Eh sabi po natin, maganda yung mungkahi, maganda yung intensyon. Pero yung magmumungkahi ka na dati nang ginagawa ng pamahalaan, ang ibig pong sabihin niya, sinisiraan mo ang pamahalaan sapagkat pinalalabas mo sa pamamagitan ng pagmungkahi na hindi pa ginagawa ng pamahalaan yun. Yun ang disinformation. Yun ang paninira, VP Lenny. Kaya ka bumagsak sa rating kasi kitang-kita ng tao ang ebidensya na tama ang ginagawa niya. Nasabihin mo, bakit kukunti ang tumangkit ng mga ayuda? Bakit kukonsentrate ka dyan sa pagpapaganda? Bakit hindi binibigay sa tao? Yun nga ang problema ng VP Lenny. Mali nga, dispalingado yung mga facts mo. Kaya ang dating tuloy, sinisiraan mo si Presidente. Sinisiraan mo ang pamahalaan. Bakit naman? Pag nag-survey ngayon, yung survey, tandaan nyo, at random yon. Kung natanungan mo, yung nakatanggap ng pera, yung natanungan mo, nakatanggap ng ayuda, yung natanungan mo, natulungan ng gobyerno, madalit sabi, believe sila. O paano ka na ngayon? Talagang masisira ka talaga sa rating. Hindi po ba? But anyway, ako trabaho lang. Wala akong pakialam dyan sa rating. Tapos na ang rating ko. I got 6 million majority over the next opponent. Wala ang rating ko. Yun na yung election. Wala akong pakialam sa rating ko. Either I go up or I go down. I do not really give a shit. Wala akong pakialam dyan. Basta ako trabaho lang. Huwag mo lang lukuhin ang Pilipino, huwag mong saktan ang Pilipino, huwag mag-ienkwentro talaga tayo. Yan ang pangako ko sa iyo. I will. Sabi ko nga, palagi ako sa Marawi.